At ngayon sa chapter 10, ipapakita sa atin ng Diyos yung kanyang katapatan. Dahil ang Diyos ay mabuti at patuloy tayong iniingatan dahil may dakilang plano ang Diyos sa buhay po natin. So sana wag natin ma-miss ang Book of Romans na sinisiris po natin at nawa sa bahay ay patuloy po natin itong binabasa. Ngayon dito po tayo sa chapter 10. Tingnan natin ang mensahe ng Panginoon. Actually kagabi nung ginagawa ko po, ni-review ko po ulit at inaaral, biglang umulan. Sabi ko, ano ba yan? Yung focus ko, nasa baha. Kasi binabaha po kami. Nung last na umulan, praise the Lord kasi hanggang talampakan lang ang tubig. Kasi biyaya ng Panginoon, bigyan ako ng kalakasan ng Diyos na ma-repair ang bubong, kaya wala na kaming waterfalls sa loob ng bahay. Kaya yung aking mag-inay, mahimbing na nakakatulog. Kasi nung nakaraan, pag umulan, yung paa nararamdaman niya, ba't may tumutulo sa dingding? So kasi hindi pa nagagawa yung gutter. Purihin ang Panginoon, may ginamit ang Diyos na isang kapwa manggagawa at nakatulong ko. At ngayon, purihin ang Panginoon ay yung aming waterfalls ay natigil na. Kaya pag umulan, ang inaabangan na lang namin ay yung sa pintuan na ang tubig ay hindi kumakatok, bigla na lang papasok ng bahay. Kaya kagabi, nag-aaral ako, hindi ko mapakali sa iyo, Panginoon. Niisip ko yung tubig tumataas sa sapa. At yung ginagamit ko mga gadget, naglolo ko, parang nagiging talagang, hindi ko alam kung, siguro talagang kailangan na rin. Huwag natin sisisi sa Satanas kasi minsan, may mga gamit tayo na dapat ng palitan, dapat pinapalitan na po talaga para sa paglilingkod sa Diyos. No? Kasi minsan pag may mga pangit na gamit, sisisihin ang kaaway eh. Nananahimik ang kaaway, sisisihin natin, tapos tayo naman pala may problema. Di ba ba? Sira ang ventilador, dadaanin mo sa spiritual na buhay. Di ba? Ay, dapat gawin natin para hindi magka-problema. Ngayon sa chapter 10, dito natin makikita ang isang dakilang kalooban ng Panginoon. No, sa chapter 10, chapter 1 hanggang verse 21, alam niyo po pa si Paul, nung nakaraang tinapik ni Paul, ang sabi ni Paul sa mga Hudyo, at ipinarating hanggang sa atin, na ang Diyos ang pumili, kailanman di nagkamali. Tama po ba? Kaya maniwala't sa hindi ka, sabi mo sa katabi mo, ligtas ka na. Naniniwala ka ba? Baka hindi ka pa naniniwala, naligtas ka na. Si Paul, tingnan natin yung mga verse mula sa chapter 1. Basahin natin yung verse chapter 1 ng chapter 10 ng verse 1. Tingnan natin. Ayan. Sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, gusto-gusto ko laging kung ipinagpe-praise sa Diyos na maligtas ang mga kababayan ko. Parang iniisip ni Paul, hindi pa sila ligtas. Pero alam ni Paul, ligtas sila. Kaya lang mga kalahi niya, may mga doubt sa puso. Parang sa panahon natin, baka ikaw yung nagda-doubt pa na hindi ka pa ligtas. Sana maunawaan natin. Tayo ay niligtas ng Diyos 2,000 taon na nakararaan nang siya ay mamatay sa krus. Kasi sabi ni Paul, lagi niya pinagpipray sa Diyos na maliwanagan ng buong Israel, ang mga Hudyo, na sila ay ligtas at mapokus sila doon sa mga bagay na nais ng Diyos ay pinaparating hanggang sa kapanahonan po natin. Bakit po? Kasi ang mga Hudyo, nakapokus sila sa law. Tulad ng pinag-aralan natin, tama? Ang pananaw nila, nabubuo na ang pagsunod sa batas ng Diyos, ang kaligtasan ng buhay spiritual. Hindi po. Kundi ito'y mabubuhay ang mga Israelita ay sa dakilang pangako ng Diyos kapag sinusunod nila ang batas ng Diyos. At makikita nila kung paanong hindi tama at kung paano magiging tama ang batas ng Panginoon. At dadaling ka sa kung saan sitwasyon na ito'y kasalanan kasi may batas ang Diyos na wag mong dapat gawin. Di ba sa kapanahon natin, ganun pa rin inisip natin. Pero sabi ni Pablo, pinagpipray niya sa Diyos para maligtas. Kasi malinaw kay Pablo ang tunay na kaligtasan nung siya ay makakilala sa Damascus. Naalala niyo? Nung si Pablo ay naglalakbay bilang isang killer para patayin ang mga Kristiyano, isang araw, nakatagpo niya ang isang liwanag na bumulag sa kanya at may tinig lang siyang narinig na nag-uutos patungkol sa kaligtasan. Walang iba kundi ang Panginoon.
Kaya sa verse 2, makikita natin. Verse 2. Sigurado ako na talagang mahal nila ang Diyos, kaya lang hindi malinaw sa kanila kung ano ang tama. May ganyan sa kapanahonan natin. Kitang-kita ni Pablo yan. Sigurado siya, naniniwala siya kasi ang mga Hudyo, nagmamahal sa Diyos. Katulad mo, sabi mo sa katabi mo, nagmamahal ka sa Diyos, di ba? Pero hindi malinaw sa mga Hudyo. Kaya si Pablo, noong time na makilala ang Panginoon sa Damascus at dinala siya ng Diyos isang kalagayan para magturo ng mabuting balita, malinaw sa kanya na ligtas sila. Kaya pinag-pray niya sa mga Hudyo, sana ganyan din tayo. Nananalangin lagi. Hindi lamang samahan sa buhay. Layo naman tayo ng konti. Huwag na samahan sa buhay, sa kaibigan, sa kapitbahay, sa manggagawa. Kailangan ipapanalangin natin. Kahit hindi mo kilala, panalangin mo sa Diyos. Bakit tao yan? Minahal yan ng Diyos. Namatay dyan ang Diyos. Kaya marapat lamang na tayo, na mga tagasunod ni Kristo, ay patuloy na maging instrumento ng Panginoon. Kaya sabing gano'n, malinaw sa kanila kung ano ang hindi malinaw sa kanila. Kasi ang iniisip lang nila patungkol sa batas. Nabubuhay ang mga audio patungkol sa batas. Maraming batas, pero 10 batas na binigay ng Diyos, minsan hindi naman talaga nakakatupad. Pero pilit nilang sinasarili yung mga bagay na ito ang tama at hindi namin kailangan ang isa pang tagapagligtas, kundi dahil sa batas na ito, alam namin, ligtas na kami. Pero sabi ni Pablo, sigurado ako talagang mahal nila ang Diyos, kaya lang hindi malinaw sa kanila kung ano ang tama. Bakit? Kasi hindi talaga sa kanila malinaw. Sa verse 3, tingnan natin yung sagot ng verse 3. Hindi nila alam kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang mga tao. Ito isang bagay, dahil wala pa ang Panginoong Yesus, noong time na yon, nabubuhay at pinagpapala ang mga Israel sa pamamagitan ng batas ng Panginoon. Pero nung makakilala si Pablo, dito nilinaw ni Pablo ang katuruan patungkol sa kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, hindi alam kung paano ginawang matuwid ang ginawa ng Diyos ang mga tao at gumawa sila ng sarili nilang paraan, kaya di nila sinusunod ang paraan ng Diyos sa pagtanggap niya sa mga tao. Nagkaselo sa mga Israelita. Dahil alam ng Diyos kung gaano siya alam ng mga Israelita na ang Diyos ay makapangyarihan at alam ni Pablo na patuloy na nagmamahal ang Diyos para sa tao. Kaya sabi niya ganon, hindi nila maunawaan, hindi nila alam kung paano ginagawa matuwid ng Diyos ang mga tao kasi ang alam nga lang nila ay patungkol sa batas. Pero makikita natin sa bandang kalagitnaan hanggang dulo, ano ba talagang ibig sabihin ni Pablo sa mga bagay na ito. Alam nilang, di tama, yung alam nilang kaligtasan ay ang pagsunod lamang sa batas ng Diyos. Meron silang mga paraan at di nila sinusunod ang kaparaanan ng Diyos. Kahit sa panahon po natin, di po ba? Sa panahon natin, marami nakakakilala kay Kristo, no? Pero hindi naman nagbabasa ng mabuting balita. Tama? At hindi mo sila masisisi dahil kilalang-kilala nila ang Panginoon, lalo pag dumating ang mahal na araw, Simana Santa, na talagang, di ba? Nag-aayuno yung iba, nagpapakahirap, dahil hanggang doon lang ang kaalaman ng marami. Pero tandaan po natin, kahit na mga Israelita ay nabubuhay at sinusunod lamang nila ay yung mga bagay na sinasabi ni Moses bilang isang leader na pinadala ng Panginoon. No? Kaya nabuhay ang mga taong sumusunod sa mga utos lamang at wala doon sa kagaya ng nangyayari sa kapanahunan natin. At tingnan natin tong verse 4 bago tayo dumako doon sa ating pong verse 4. Tinapos na kasi ni Christ ang law para maging matuwid sa harap ng Diyos ang taong naniniwala sa Kanya. Ito yung title natin ngayong hapon. Ano yung title natin? Tinawag, yung title, kapatid, ayan, ikaw ay pinili para magbahagi. Sabi mo nga sa katabi mo, pinili ka
para magbahagi. Si Pablo, isa sa pinakapagpapala ng Diyos sa panahon ng mga eskrita at sa panahon po natin. Kasi pinili siya ng Diyos para magbahagi. Siya ang pinili na magbahagi ng mabuting balita sa mga Hudyong katulad natin na hindi naman karapat-dapat sa kaligtasan. Na kahit sa pangako ng Diyos wala tayong matatanggap, na kahit anong gawin natin bilang mga hintil, hindi tayo makakatanggap ng pagpapala ng Diyos. Pero dahil pinili ng Panginoon si Pablo, ipinapahayag niya ngayon ang mabuting balita. Hanggang sa kapanahonan po natin nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya mula dyan sa mga bagay na yan, makikita natin yung unang point po natin dyan. Yung number 1 natin. Ayan. May isang kwento lang po ako. Ayan, kwento ko muna kayo. Sino yung kwento? Isang kwento, nung binata po ako, nakwento ko po sa inyo ng mga nakaraan na kapag nagkasalita po ako rito, isa akong stowaway. Maagang naulila sa ama, 3 years old pa lang, wala na akong magulang, wala na akong tatay. So nabuhay ako na hindi ayon sa pamamaraan, magkapalakad. O ginabayan ng isang tatay, papaano mabuhay sa lansangan. At marami nakasama. Pero nung nagbinata ako at nakakilala sa Panginoon, may nakilala ako isang lingkod ng Diyos. Noong time na nasa Bagong Silang ako rin noon, at wala akong trabaho, siguro dito makaka-relate yung iba dahil sila yung una kong napasukan. At nung pumasok ako sa, nagkita kami ng mga kapatiran sa pananampalataya, may isang brother nagsabi, Brad, baka wala kang trabaho, pwede ka pumasok sa akin. Sabi ko, sige. At kailangan ko yan. So, biyaya ng Diyos, nakarating ako rito. Kaya lang, yung kanyang palang, yung palang pagkatrabahuan ko sa kanya ay sarado pa. Hindi pa ako makakapagsimula. Kaya sinabi ng lingkod ng Diyos, baka gusto mo sa akin ka na lang muna pumasok. Sa isang paggawaan ng mga sinusuot natin, no? At siyempre, wala naman ako alam sa trabaho. Kasi first time ko, lahat diba nang pumasok sa trabaho, may alam agad. Siyempre, wala. Lalo pag mga aktual na gagawin. Kahit nga sa construction Pag pumasok ang construction, wala ka pang alam kung ano unang mong hukayin. Hindi naman yung bubong ang hukayin mo agad. Siyempre, lupa. Diba? So, sabi nung lingkod ng Panginoon, sige, hanggat wala pa, dito ka muna. Pero bibigyan yung trabaho ay medyo mahirap. Mahirap talaga pala. Yung maging reviser ka ng isang pantalon. Alam niyo yan? Ang instruction niya lang sa akin ay ganito. Pinakita niya sa akin yung isang items na pag binaligtad ko ito, makikita mo yung sa ilalim, sa may punja, doble yun. No? Alam niyo na mga nagtatahi. Kapag ang isang tahi, ang isang line ay tumalon, hindi yun nasa pool, no? Hindi yun tumama sa tamang dapat pagkaayusan ng pantalon. Kaya, okay lang, kasi hindi pa naman talaga siya gagamitin. Ang problema, kapag dinala mo siya sa isang lugar para linisin o labahan, doon nagkakaproblema. Sumasabog ngayon yung pangilalim. Kasi hindi siya tinamaan ng tahi. So itong instruction sa akin nung lingkod ng Panginoon, sabi niya, ito lang ang titingnan mo. Kapag may ganito ka nakita, ibalik mo sa gumawa. At di siyempre, bago lang ako. Di ginawa ko yung part ko. So, binalik ko. Halos nang ginagawa niya, puro ganun So, binalik ko lahat. Wala pang ginagawa yung iba. So, minsan may ganitong sitwasyon sa buhay natin bilang isang Kristiyano. No? Naririnig mo ang tinig ng Diyos, pero pag binibigyan ka ng instruction ng Panginoon para sa ibang tao, minsan din natin nagagawa Pero alam niyo po ba kapag ginawa natin ang tinig ng Panginoon, kaya sabihin ganon, tinig ng katotohanan, tinig ng kaligtasan, maniwala po tayo. Kailangan ng tao ang kaligtasan hanggang sa kapanahonan po natin.
Kaya maliwanag na dapat po sa ating mga isipan at puso yung tinig ng katotohanan gaya ni Pablo. Numaling ni Pablo ang tinig ng Diyos sa daang Damasco. Wala siya masyado naging question sa Diyos, kundi lalo lang siyang hinubog ng Panginoon para ibahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya nung time na yon na nagtatrabaho ako, ay talagang binalik ko sa kanya. At ang tanong niya, taga saan ba yung lakuhan nyo? Na reviser na yan. Kasi halos parang lahat yata ng ginawa ko mali. Ay yun naman ang utos sa akin, yun ang instruction. Abay, kung di ko gagawin, di aga, tanggal agad ako sa trabaho. So, wala naman personality ko, yung aking ako yung sumunod lang sa tinig ng katotohanan. Kaya bilang isang mananampalataya tagasunod ni Kristo, dapat nakikinig ka sa tinig ng katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, dapat nakikinig ka sa tinig ng katotohanan. Bakit po? Kasi ang mga Israelita, alam nga nila ang patungkol sa Diyos, pero hindi malinaw sa kanila na sila ay ligtas. Kaya tandaan po natin, tayo na mga pinili ng Panginoon, ito yung title po natin, pinili ka para magbahagi, hindi para maupo, hindi para maglakwatsa, no? Dati ganun ang buhay natin. Hanggang sa kapanahunan, maraming mananampalataya na hanggang doon na lang ang kanilang pananaw. Maliwanag na sa kanila, naligtas sila, meron na niniwala na para bang hindi pa sila ligtas, pero yung pagbabahagi mula sa tinig ng katotohanan na hindi maibahagi, at talaga naman kahit ilang taon na mananampalataya ng Diyos, maraming mananampalataya pa rin ang hindi nagiging instrumento ng Panginoon. Kaya malinaw sa atin, mula sa Bibliang ito na binabasa po natin, na dapat naririnig natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa kanyang kabutihan at pagliligtas sa iba. Kaya mula dyan sa verse na yan, sa verse 1 hanggang 13, no, makikita natin paano ito pinapakita ni Pablo. Tingnan natin yung verse, asa tayo? Verse 5. Ayan. Sumulat si Moses kung paano matatanggap ng Diyos ang isang tao. Sumulat si Moses kung paano matatanggap ng Diyos ang isang tao dahil sa pagsunod sa law. Sabi niya, mabubuhay ang taong sumusunod sa mga utos ng law. Totoo yun. Sa panahon nila, ito ang kanilang batayan. Pero ang batayan mula sa salita ng Diyos, mabubuhay. Habang buhay, ibig sabihin sa lupa. No, kapag sinunod mo ang batas ng Diyos, pero hindi ito sakop yung buhay espiritual. Kaya mula sa karurungang ito, sinasabi ni Pablo, nililinaw ni Pablo na hindi lang tinig ni Moses ang dapat nilang maunawaan. Lalo sa panahon natin, marami pa rin tinig ni Moses ang sinusunod. Hindi ang tinig ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat tao. Kaya malinaw kay Pablo na ipinapaliwanag niya sa mga Israelita ang tunay na kahulugan ng kaligtasan at hindi ito nakabase o nakabatay sa kautusan ibinigay ng Diyos. Mahalaga, banal ang kautusan ng Diyos na pag-aralan natin yan. Galing sa Diyos ang batas, hindi pwedeng baliwalain ng sino mang tao dahil galing yan sa Diyos. Banal yan. Pero kung pag-uusapan patungkol sa kaligtasan, hindi ito basihan. Kaya kung hanggang sa panahon natin, nasa kultura pa rin tayo ni Moses, kapatid, dapat maunawaan natin ang tinig ng katotohanan. Sa verse 6, ito po ang sinasabi ng scriptures. Ano ang scripture? Mabuting balita. Sana lahat po tayo marunong magbasa ng mabuting balita. Yung basa na kung saan ay patuloy tayong tinutulungan ng Espiritu ng Diyos para maunawaan ito at patulungan tayo paano ito may babahagi at may papamuhay sa ating mga personal na buhay. Sabi ng verse 6, pero ito sinasabi ng Scripture tungkol sa pagiging matuwid dahil sa faith. Ito po yun. Nangyayari ito sa panahon po natin. Yung pananampalataya, huwag ninyong itanong sa sarili ninyo kung sino ang pupunta sa langit kasi parang pinababa ninyo si Christ. Sa panahon po natin, ang pananampalataya ay napakahalaga. Kaya bilang isang mananampalataya ng Diyos, dapat nabubuhay tayo doon sa pananampalataya
na ipinakita sa atin ng Panginoon. Kaya si Pablo, laging handa. Hindi yan nagpapabaya sa kanyang panawagan. Doon sa panawagan sa kanya ng Panginoon. At patuloy niya sinisikap na kahit na anong panganib, no, ay pinapakita sa kanya ng Panginoon. Ito isang halimbawa ni Pablo na ipinapakita sa mga Israelita hanggang sa panahon natin na dapat nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi tayo dapat nabubuhay sa mga bagay na kung saan ay naririnig lang natin sa ibang simbahan na dapat ganito, na dapat ganyan. Itinuro din sa atin dito sa stage, sa pulpitong ito, na hindi dapat mga diktador, kundi mula sa salita ng Diyos, mula sa Scripture, paano mabubuhay ang isang mananampalataya ng Panginoon. Hanggang verse 7 yan, example ni Pablo. Huwag ninyo rin itanong sino ang pupunta sa mundo ng mga patay. Kasi pag ganon, parang pinabangon ninyo si Christ galing sa kamatayan. Tayo nagiging instrumento, tayo yung gumagawa ng paraan, hindi ang Diyos. Na pinapakita ni Pablo. Kung sasabihin mo na mula sa puso, no? Sa puso naniniwala na binuhay ng Diyos si Kristo, anong ibig sabihin? Ibig sabihin ito yung pananampalataya na nabubuo sa puso po natin. Kaya yung pananampalataya ay napakahalaga. Kasi sabi ng verse 5 kanina, tinapos na ni Christ ang lahat ng bagay at nabubuhay na ang tao ngayon sa pananampalataya. At kaya sabi ng verse 8 hanggang 13, kaya kung naniniwala sa iyo, no, maliwanag sa atin yung tinig ng Panginoong Yesus, ito'y mula sa Biblia, ang sabing ganon, maliligtas ka. Maliligtas ang isang tao sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Sa pananampalataya, patuloy niyang binabasa ang mabuting balita. Kasi sabi po ng verse 8, basahin natin hanggang 13. Pero ganito ang sinasabi sa inyo. Pero ganito ang sinasabi nasa inyong mga mensahe ng Diyos, nasa labi at puso ninyo. Iyan ang mensahe ng faith na pinipreach namin. Verse 9, kung sasabihin mong si Jesus ang Panginoon at naniniwala kang binuhay sa ng Diyos mula sa kamatayan, maliligtas ka. Yan yung pananampalataya kay Kristo. Hindi pananampalataya sa kultura, hindi pananampalataya sa simbahan, kundi pananampalataya mula kay Kristo na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi tinanggap tayo ng Diyos dahil naniniwala tayo. At dahil sa pag-amin at pagsabi natin sa Kanya, pagsabi natin kaya tayo naliligtas. Yung labi natin, yung puso natin, nagkakaroon ito ng mga bagay para maligtas ang isang tao. Di ba nung kinumpes mo, kailan mo nakilala ang Panginoon? Nung tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, di ba naging instrumento natin yung ating mga labi, yung ating puso sa pamagitan ng pananampalataya dahil hindi naman natin nakita ang kaganapan sa kapanahunan ng Panginoong Yesus. Pero ang sabing gano'n, kasi tinanggap tayo ng Diyos dahil naniniwala tayo at dahil sa pag-amin at pagsabi natin sa Kanya, tayo ay maliligtas o tayo ay naligtas. Kaya tandaan po natin, yung tinig ng katotohanan dapat mas malinaw po sa atin. Kaya nung time na nagtatrabaho ako ron, alam niyo po, talagang, di naman sa na parang nainis lang yung isa. Kasi nga halos lahat. Pero sa parte, marami natuwa sa ginawa natin. Bakit po? Nagiging maliit na lang yung trabaho at nagiging mabilis ang transaksyon. Bakit? Sinunod natin yung instruction ng tinig ng may-ari. Amen? Alam nyo, ganyan din sa buhay Kristiyano. Minsan kapag gusto mo magbahagi ng katotohanan, isa lang ang naiinis. Hindi ang katabi mo. Si Satanas. Di ba? Ayaw na ayaw niyang ibahagi ang tinig ng katotohanan. Kaya nung time na yon, sabi ko, basta wala lang ako i-make nung ginagawa ko yung trabaho, pero iba natutuwa, ay salamat. Nagkaroon kami ng pagkakataon na konti na lang naging trabaho namin na nabababilis yung transaksyon. Kasi totoo yun, nakita ko po yung sitwasyon
nung ganitong kasangkapan, pagka winasing, no? Yung mga mananahi, no? Pag sumabog, di ba? Ang hirap preparein, no? Talagang naaaburito yung mga sa finishing, no? Pero isang pagtutuwid na minsan akala natin pinapahirapan tayo, pero alam natin na kapag patungkol sa buhay espiritual natin, pag tinuwid tayo ng Diyos, tandaan natin, makakabuti yun sa ating pong mga buhay. Kaya ang tinig ng katotohanan, ang tinig ng kaligtasan ay dapat natin gawin dahil ikaw ay pinili, dapat anong karugtong? Ibahagi. Amen. So, hindi tayo dapat nagiging uwi na lang, tapos makikinig na lang. Mas okay yon, nakikinig tayo, pero nawa maibahagi din natin yung instruction ng Diyos mula sa Bibliang paraan. Kaya naalala ko nung mga bagay na yon dahil nagpasimula ako magtrabaho sa isang lingkod ng Panginoon. Pangalawa, so naintindihan natin na dapat maliwanag sa atin ang tinig ng katotohanan patungkol sa tinig ng kaligtasan. So hindi tayo maliligaw sa anumang sitwasyon sapagkat nasa atin at hawak natin ang mabuting balita na sinasabi ni Pablo na nasa scriptures ang pananampalataya dahil kay Jesus. So ikalawa, hatid ng kaliwanagan, hatid para sa kaligtasan. Ayun, talaga, alam nyo, naalala ko lang ito talaga nung binabasa ko ito. Kasi nung ginagawa ko yung bagay na yon, inihatid ko sa kanya yon, wala pang nagagawa yung mga sa kabilang area, puro sa kanya. Kasi napakahirap pa naman na trabaho yun sa kanya. Pero isa rin yun sa buhay para ang production ay tumakbo na mas mabilis. No? Kasi pag hindi yun ginawa at pinabayaan, tatakbo ang transaksyon pero napakabagal. Hindi uusad na mabilis. Madi-delay lahat ng mga bagay dahil sa isang bagay lamang na yon. Pero dahil nagawa mo yung pagsunod sa sinasabi nung may-ari, napabilis ang pag-aayos. Kaya kung malinaw sa atin ang tinig na katotohanan mula sa Scripture, magiging instrumento tayo ng Panginoon, mas madali nating maibabahagi ang mabuting balita. Maraming mananampalataya sa panahon kasi natin ngayon, nangangamba, natatakot. Na ito'y trabaho lang ni pastor, trabaho lang ni life group leader. Di ba? Hindi ako pwede mag-share kasi taong bahay lang ako. Paano yung mga sa bahay mo? Hindi mo share ng katotohanan? Sayang naman yung katotohanan na tanggap mo, na marinig mo. Kaya ikalawa, dapat may hatid ang kaliwanagan para sa kaligtasan. Mula sa verse 14 hanggang 15, sa mga Israelita, malinaw na sana ang kaligtasan. No? Dahil sinabi na ni Pablo, pinadala sa kanila si Pablo para i-preach ang gospel. Nakalulungkot, no? Mula dyan sa verse 14, basahin natin, kaya lang paano sila ihingi ng tulong kung hindi sila naniniwala? Paano sila maniniwala kung hindi pa nila naririnig ang mensahe? Paano nila maririnig ang mensahe kung walang nagpipreach? Kasi minsan pag pinipreach, parang dito lang no? Lahat naman ng pinipreach dito, minsan ilan lang ang first timer. Lahat naman, Christian na. Kumilala na kay Kristo, nabubuhay na lang sa pananampalataya. Inuhubog na lang ng Diyos ang ating mga puso ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero di sinasabi ni Pablo, yung mensahe kung walang nagpipreach, walang makakarinig ng mabuting balita. Kaya sa verse 15, ang sabing ganon, paano may pipreach ang mensahe kung walang pinapadalang messengers? Ikaw yon. Tabi mo sa katabi mo. O tayo yon. Para hindi puro sa kanya. No, kasi puro sa kanya na, ikaw yon. Ako, hindi. Hindi. Tayo lahat. Di ba? Kaya pag tinanong, sabi mo sa katabi mo, mag-preach ako. Ayan.
Para walang bias na ano. Di ba sabi ganon, paano may preach sa mensahe kung walang pinapadalang messengers? Sinabi nga ng scriptures, ang gandang tingnan kung pagdating ng nagdadala ng magandang balita. Di ba? So kaya bilang mga tagasunod ng Panginoon, alam niyo si Pablo hindi nagsawa. Mula nang makilala ang Panginoon, kahit maraming pagsubok, kamatayan ang suungin ng kanyang buhay, mula sa tinig na katotohanan na kanyang natanggap, dinala niya ito hanggang sa Roma na nagkawatak-watak ang mga Israel at pinipilit ng mga Israelita na hindi para sa amin ang kaligtasang itinuturo mo sa mga Hintilyan. Kasi kami mga Hudyo, mga pinili kami ng Diyos, ligtas kami. Kaya salamat kay Pablo. Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Bakit nakarating sa atin ang mabuting balita? Dahil kay Pablo. Kasi kung si Pablo na nahimik, hindi natin alam. Pero ang Diyos pa rin ang may kaparaanan. Kung hindi man sumunod si Pablo, baka merong Paula na ginamit ang Diyos. No? Kung hindi Pablo, Paula, baka ang ginamit ng Panginoon. Pero dahil si Pablo ay sumunod, ang mabuting balita ng Diyos ay nakarating sa atin. Kaya dyan sa verse 15 na yan, ipinapaliwanag, no? Pinadala sa kanila si Pablo sa malayong lugar, sa Roma. Kaya inikot ni Pablo ang buong Roma para ibahagi, ipangaral, i-preach ang mabuting balita. At ang nakalulungkot, ito yung verse 16. Tingnan natin yung verse 16. Ang sabi ng verse 16 ng Romans 10. Charan. Nawala yung 16. Yan. Pero hindi tinanggap ng lahat ang magandang balita. Sinabi ito ni Isaiah, Panginoon, sino maniniwala sa mensahe namin? Alam niyo po ba kahit sa panahon natin, walang naniniwala sa mabuting balita? Kaya mapalad ka, sabi mo sa katabi mo, mapalad ako dahil pinili ako ng Diyos. Di ba? Mapalad tayo, pinili tayo ng Diyos. At ang mabuting balita dumating sa puso't isip natin dahil ibinahagi ng mga lingkod ng Panginoon. Kaya yung verse 16, no? Sa mga Israelita, hindi tinanggap. No? Maraming nabuhay sa kapanahunan nila ang hindi tumanggap kay Kristo o sa mabuting balita. At hanggang sa kapanahunan natin, marami pa rin talaga ang ayaw tumanggap. Kasi bakit? Sinasabi ng iba, gawa lang ng tao yan eh. Totoo. Gawa ng tao. Pero may pagsama't kapangyarihan ng Diyos nang gawin ang Biblia. Sinasabi na marami na lang translation niyan, iba-iba lang salin niyan. Bakit nandun kaya sila nang nilipat-lipat yung pahina ng Bible? Diba? Kaya sa Isaiah, no? Panginoon, sino maniniwala sa mensahe namin? Pero si Pablo, kahit ganito sinasabi ni Isaiah, si Pablo hindi tumigil. Kung nabasa ni Pablo ang sinasabi ni Isaiah at tuminto rin siya, sabi niya, Panginoon, wala naman makikinig sa akin eh. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, di ba tinawag ka sa Damasco? Ako ang bahala sa iyo. Sumunod ka lang sa akin. Yung tinig ko, narinig mo, di mo ako nakita. Ako si Jesus. Gawin mo ang sinasabi ko sa iyong katotohanan. At maraming maliligtas at mabalik loob sa buhay ko, sa Diyos. Kaya si Pablo, nagpatuloy. Kaya ikaw at ako ay magpapatuloy sa paglilingkod ng Diyos. Dumating na ba sa buhay na mapahamak ang buhay natin? Hindi pa naman siguro inalaw ng Panginoon. Pero nawa, wag dumating. Dahil maraming pagkakataon na minsan ang tao madaling magsabi pag nahihirapan na. Pero pag dumating na ang kaginawahan, nakakalimutan lang sinabi sa Panginoon. Kaya mga estita, ganito rin mag-isip. At hindi lamang yan, patuloy nilang hindi nila lubos na maunawaan ang katotohanan mula dyan sa mabuting balita ng Panginoon. Kaya sa verse 17,
Ito pa ang isang nakalulungkot na sinabi ng verse 17 na hindi gaanong piniwan. Kaya nga, nagkaroon ng faith ang tao pag narinig niya ang mensahe at narinig ang mensahe kapag pinipreach si Christ. Tingnan nyo. Di ba nung binagian ka ng mabuting balita, noong time na lakwatsera ka sa mundong ito, na hindi ka mahagilap at kasama mo ang kaaway, di ba? Na may nag-preach sa'yo ng gospel, hindi sa pulpito, na ibinahagi sa iyo. Maaari meron nabagian sa simbahan ng mabuting balita ng salvation, pero kadalasan sa lansangan nagaganap ang pagbabahagi ng mabuting balita noong araw. Pero ngayon, dali mo ang tao sa simbahan, ang inisip agad nila, ay, born again ako niyan. Hindi naman yun eh. Kasi hindi ka maliligtas kapag ganun ang isip mo. Kailangan maniwala ka muna kay Christ. No? Kaya nga sabi nga, no, magkakaroon ka ng faith kapag ka narinig mo ang patungkol kay Christ. Amen? Naniwala ka ba kay Christ nung hindi pa narinig ang mabuting balita? Naniniwala ka, pero yung pananaw mo bilang isang tao at bilang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, hindi pa nauunawaan. Pero nung marinig mo ang tungkol sa mabuting balita mula sa Scriptures na binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, binahagi si Kristo, ipinakita ang tunay na katauhan at pagkabuhay na magmuli, di ba't nagkaroon ka ng panampalataya na ikaw ay maliligtas at kasama ng Panginoon pagdating ng araw? Dapat yan din na maranasan ng mga taong kilala natin, na mga nakakarinig ng tinig na to, at ng mga mahal natin sa buhay. Kaya, minsan yung mga Israelita, ito yung bagay na lagi pinapaliwanag ni Pablo sa kanilang buhay. No? Si Christ, kaya nga sa verse 5 pa lang, sinabi na ni Pablo, tinapos na ni Christ ang law. Maliwanag na yon. Wala na tayo sa ilalim ng batas. Ang mga Hudyo o Gentiles man, wala na sa kapangyarihan ng batas para maligtas ka, kundi maliligtas ang isang tao na merong kapahamakan darating at dadalhin sa dagat-dagatang apoy, paparusahan ng Diyos kapag walang Christ. Di ba nakakalungkot yun? Dati ganyang buhay natin dapat. Kung namatay tayo, 2009, nabuhay ako, 1967, namatay ako ng 1968, patay na talaga. Siguradong impyerno bagsak ko. Pero may plano ang Diyos. Pinili ka, pinili ako para ibahagi ang mabuting balita. Kaya nabuhay pa ako ngayon ng 58 years old. At kung abutin pa ako ng 60, praise the Lord pa rin. Kaya wag nating hintayin na sabihin natin, pag matanda na ako, tsaka na ako mag-share ng gospel. Pag bata ako, nagtrabaho ako, gagawin ko muna yung gusto ko. Dahil bata pa naman ako. Pero sabi ng Scriptures, balik tayo sa Scriptures, ang buhay natin na hindi natin hawak. At ang buhay natin hanggang 70 na lang, sabi ng awit. Kung ako 58 ngayon, may 12 years pa ako mabubuhay kung loobin ng Panginoon, may 12 tao pa. Kung sa isang tao masisiran ko ng gospel, may 12 tao pa makakilala sa Diyos. Kung ito ay isang tatay, may anak na 3, 2, 4, 5, 10, marami maliligtas ang Diyos. Isipin din po ninyo, mga kabataan, mga kaidaran ko, kung hindi natin ipipreach ang gospel si Christ, ano ang hahanapin sa atin ng Diyos pagdating ng araw, pagharap natin? Amen? Kaya sabing ganun. Kaya nga, nagkaroon ng faith ang tao pag narinig niya ang mensahe at narinig ang mensahe na pinipreach si Christ. Merong Christ na pinipreach pero hindi galing sa cross. May pinipreach na Christ pero hindi nababuhay na magmuli. Hindi Diyos si Christ sa kanila. Kaya huwag paniniwalaan. Kasi hindi Diyos si Christ yung pinipreach nila. Maniwala sila kung pinipreach si Christ, Diyos, anak ng Diyos, na buhay na magmuli. Namatay dahil sa iyong kasalanan at sa aking kasalanan, yun ang tunay na Christ na dapat i-preach ng mga tagasunod ni Kristo. Gaya ni Pablo. Kaya dapat malinaw sa atin ang tinig ng katotohanan dahil naghahatid ng kaligtasan. Kaya nung ginawa ko yung part na sinabi sa akin ng lingkod ng Diyos, gawin mo lang yan. Huwag kang mangamba, huwag kang matakot. At nung ginawa ko yun, lahat talaga binalik ko. Sabi ko, sir, di pwede to. Sabi ni boss, di pwede. Pwede na yan, di pwede. Pero sabi ng iba, buti na lang, nandyan siya. Saka sabi yan,
Saan bang galing ang taong yan? Bakit ganyan? Dito din dumating dito yan. Pero ang dami natuwa sa finishing. Bakit? Ako, wala akong alam sa ganitong trabaho. Pero nakita ko yung senaryo, sinabi niya, kasi pag hindi mo yan tinama, sumabog yan, malaking trabaho dito yan. Pagdating sa kamay ng mga tao rito, na dapat mabilisan ang transaksyon, babagal. Kasi mas mabagal ang pag-repair. Amen. Ganun din sa mabuting balita ng Diyos. Kapag sinabi sa atin ng Panginoon, kapatid, i-preach mo na yan. Baka bukas patay na yan. Na-experience na yon. Sasabihin sa iyo ng Diyos, bukas mamamatay na yan. Share mo na yung mabuting balita. O kaya ikaw, mamamatay na. Mag-share ka na mabuting balita. Hindi pa naman dumarating. Kaya mahalaga na ipinipreach ang mabuting balita. Hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw na sino mang dali ng Diyos sa buhay natin, nawa laging nakakapasok yung pagliligtas ng Panginoon para sa kaligtasan. And verse 18, tingnan natin yung verse 18. Ayan. Verse 16, verse 18. Kaya sabing ganon, pero ang tanong ko, hindi ba nila narinig, sabi ni Pablo, siyempre narinig nila. Diba? Maraming taong ganyan. Kasi sabi ng scriptures, narinig sa buong mundo ang boses nila, narinig sa dulo ng mundo ang mga salita nila. So lalo tigit sa panahon natin, cellphone, nagiging instrumento para maibahagi ang mabuting balita. Amen. Via Zoom, kahit di ka na umatin ng simbahan, nasa malayong lugar ka, makakarinig ka ng mabuting balita kapag may cellphone ka. Amen. Ang mahalaga, dapat si Jesus Christ ang naririnig mong tamang mensahe. Marami kasi nagpipreach sa online o may mga bagay na wala sa simbahan pero nagpipreach sa mga ganitong sitwasyon. Mapapansin nyo, hindi nakasentro kay Jesus Christ ang katuruan. Nababanggit ang pangalan ni Jesus Christ pero wala doon sa tunay na kahulugan ng Scriptures. Kaya sabi ni Pablo, pero ang tanong ko, hindi ba nila narinig? Siyempre narinig kahit tinuro nga sa atin ng mga nakaraan. Kahit na yung mga taga-ibang sa kagubata, narinig nila meron Diyos at may mga taong dinadala ang Panginoon doon para ibahagi ang mabuting balita. Pero salamat sa Panginoon dahil tayo ay nakakarinig hanggang sa panahon ngayon ng patungkol kay Jesus Christ. Maraming ayaw sa Biblia. Tandaan po natin kahit sa panahon na natin, maraming ayaw. Pagka Biblia na ang pag-uusapan, naniniwala sila kay Kristo. Pero pagdating sa Biblia, hindi nila yan paniniwalaan. Pero tayo na mga pinili ng Diyos, mawalan ka na ng tirahan, mawalan ka na ng pagkain, mawalan ka na ng kasuotan, pero ang salita ng Diyos, ang Biblia, huwag mong iwawala sa puso't isip natin. Dahil ito ang maghahatid sa atin sa kaharian ng Diyos. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu ng Panginoon. Kaya bilang mga pinili at tinawag ng Diyos, dapat maging instrumento tayo ng instrumentong yakap ng Diyos para sa kanyang pagmamahal sa ibang tao. Kaya sabi sa 3 point natin, kahit maraming naiinis o kaya kahit naiinis si Satanas, huwag tayong lulubay sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kasi isa lang sabihin sa Satanas, hindi naman wala ka naman kaya na magbahagi niyan. Pero tandaan mo, isang bagay lang ang pwede mo ipanlaban sa kanya. Nakilala ko siya nung ibahagi sa akin ng mabuting balita ni Kristo. Kaya binabahagi ko rin sa kanilang kabutihan ng Diyos. Kaya sabing ganon, sa buhay din natin bilang mga tasunod ni Kristo, mayroon ding isang naiinis sa ating mga buhay. Tandaan natin, yun nga, si Satanas.
Pero marami natutuwa kapag naibahagi ang mabuting balita. Totoo yan. Amen? Marami natutuwa. Lalo na mga kabataan ngayon, yung mga children, sinasabi ng mga magulang, alam nyo po, isa-isa nakakalungkot, kaya siyempre, anak ka, wala kang karapatan na magsalita sa tatay mo na, ikaw muna kaya tayo umatin ng simbahan. Hindi na uso yun, no? Kahit nung panahon namin, di ba, mga may edad na, sabihin na magulang, umatin ka nga ng simbahan para mabago ka. Hindi namin sinasabi, kayo kaya muna tayong umatin ng simbahan. Sunod na lang kami. Kaya hanggang sa panahon natin, mga kabata, mapalad ang mga bata na sila magiging instrumento ng Diyos para sa kanilang mga magulang. Ganon din sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo. Instrumento tayo ng yakap ng Diyos para sa ating mga kaibigan, kamag-anak. Si Pablo, naging instrumento siya ng yakap para sa kanyang mga kababayan. Kahit tinatakwil siya ng mga Hudyo, kahit ayaw siyang tanggapin. Alam niyo po si Pablo, wala ka nang may idadahilan kay Pablo kasi aral si Pablo kay Gamaliel. Kabilang siya sa Sinedrin, nabuhay bilang isang Parisi, pero mula nung marinig ang tinig ng Diyos, ang tinig ng katotohanan, naging instrumento siya ng yakap ng Diyos para sa mga Hudyong nagkaligaw-ligaw sa kanilang kapanahunan. At hanggang sa panahon natin, salamat sa kanyang buhay, naging instrumento siya ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Diyos. At nawa, ganon din ang maging buhay din po natin. Naway maging instrumento din tayo ng kapangyarihan ng yakap at pagmamahal ng Diyos para sa kaligtasang nais niyang gawin sa maraming tao. Kaya sa ikatlong pagkakataon ng ating pong pag-aaral ngayong hapon, instrumento ng yakap ng Diyos. Paano tayo magiging instrumento ng yakap ng Diyos para sa kaligtasan ng iba? Naniniwala tayong pinili tayo ng Panginoon? Naniniwala tayong ligtas na tayo? At hindi na tayo makakaranas na kapamakan, sabi ng Scriptures, bakit nananampalataya tayo kay Kristo? Kaya nawa ang instrumento, ang maging instrumento natin lagi sa buhay po natin, walang iba kundi dalawang bagay lamang. Ang Scriptures at ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang naging instrumento ng Diyos na mamatay sa krus para yakapin tayong lahat sa ating karumihan. Niyakap tayo na pagmamahal ng Diyos Ama at niligtas dahil sa pagkamatay ng Panginoong Hesus sa atin pong mga buhay. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya sa namatay. Mula doon sa krus ng Kalbaryo, niyakap tayo ng Diyos. Niligtas tayo ng Diyos. Minahal tayo ng Diyos. Kahit si Pablo, hindi nagsawa sa kanyang mga kababayan hanggang sa mga hintil, nagpatuloy ang kanyang pangangaral na mabuting balita. Tignan po natin yung verse 18 hanggang 21. Basahin po natin sa ikatlong pagkakataon, nawa maging instrumento tayo ng Diyos. Pero ang tanong ko, hindi ba nila narinig? Siyempre narinig nila kaya sinabi ng Scriptures. Narinig sa buong mundo ang boses nila, narinig sa dulo ng mundo ang mga salita nila. At ang sabi ng 19 hanggang 21, ulitin natin, ang tanong ko ulit, hindi ba naintindihan ng bayan ng Israel? Si Moses mismo ang unang sumagot. Gagamitin ko ang mga taong hindi lang isang bansa para magselos ang bayan ko. Gagamitin ko ang isang bansa ng mga walang alam para galitin ang bayan ko. Para sinasabi ng Diyos, ganito example, dalawa anak ko. Gagalitin ko isa, mamahalin ko isa para galitin ko isa. Hindi ibig sabihin, hindi ko na siya mahal. Parehas lang yon, mahal ng Diyos. So, pinapakita lang ng Panginoon sa mga taga-Israel na magbalik loob sa Diyos, mabuhay doon sa tamang pamamaraan ng Diyos, nabubuhay, sumusunod sa kautusan ng Panginoon, pero mas malinaw na dapat yung sinasabi ng Scripture na kay Jesus Christ na lahat, dapat yun nasundin ng mga Israelita hanggang sa kapanahonan natin. Kaya sabi niya, gagamitin ko isang bansa para galitin sila. Pero mahal na mahal ng Diyos sa mga Israelita.
Kaya sa verse 20, ang sabing ganon, basahin ulit natin. Pero mas matapang na si Isaiah nung sinabi niya, nakita ako ng mga hindi naghahanap sa akin, sabi ng Diyos. Nagpakita ako sa mga hindi nagtatanong tungkol sa akin. Verse 21. Pero tungkol sa Israel, ito ang sinabi niya, buong araw kong inaabot ang kamay ko sa bayan kung ayaw sumunod at matigas ang ulo. Diba? Nakita nyo, buong araw naghihintay ang Diyos para sa mga Israelita. Buong araw din naghihintay ang Diyos sa atin at sa mga tao pang makakarinig ng mabuting balita. Bakit po? Kasi sabi ng Scriptures, yung 1,000 araw sa atin, isang araw lang sa Diyos. Kaya yung kaparaanan ng Diyos, hindi na maging kaparaanan ng tao. No? Kasi minsan paraan ng tao ang nagiging instrumento ng tao eh. Pero kung kaparaanan ng Diyos, ang magiging instrumento ng Diyos, ng tao para sa kaligtasan, naniniwala tayo na maraming ililigtas ang Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, muli mong sabihin sa kanyang katabi, pinili ako para magbahagi. At yung yakap ng Diyos, ipapaabot ko sa kanila.